Hi, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa aking channel. Doon sa mga first time lang ako mapanood, um, check nyo yung mga ibang videos ko kasi baka may magustuhan kayo or may makita kayo na bagay sa sitwasyon ninyo. No? Kasi maraming mga batas ang pinag-uusapan natin dito at iba-ibang fields of law. Mayroon sa lupa, meron sa correction of birth certificate, may mga criminal procedure, and yung bulk ng discussion ko dito sa channel ko ay on uh, labor laws, no? Employment laws. So kung may mga iba pa kayo nagustuhan, panoorin na lang ninyo kasi I have like mga 600 na or 500 plus videos sa aking channel. And of course, welcome sa ating mga masugid na taga-subaybay, sa mga subscribers natin. Hindi ako nakapag-upload lately dahil nga sa sobrang kabisihan. Marami tayong mga kaso na inaasikaso, no? Kaya hindi tayo nakapag bigay ng time. Sa mga maraming comments diyan, nakita ko yung mga comments ninyo nitong nagkaroon ako ng konting breathing room sa aking mga legal activities. So, magre-reply ako doon sa iba. Nakapag-respond na ako doon sa mga ilan-ilan na. Pero susuyurin ko pa yung mga bagong comments na yan. Anyway, isa sa mga nakita ko dito ay yung comment ng isang subscriber natin na sabi niya, nakatanggap na raw sila ng decision sa labor arbiter at may computation na. Ang tanong niya kung pupunta na raw ba sila sa NLRC. So, i-discuss natin yan pero shout out muna natin ang ating mga masugid na followers and subscribers. Lagyan dito. Yun nga pala, may mga subscribers tayo na baka hindi pa kayo naka-follow sa aking FB page. I-follow nyo rin ako doon kasi kapag ako bumiyahe, like meron akong out of town hearings, ang kadalasang nabubuksan ko yung FB kasi sa FB, minsan kahit mahina yung network, parang nakakapag-open ka pa, no? Uh, unlike sa YouTube na medyo mahirap kapag mahina yung network connection, no? Especially sa probinsya. We are supposed to get Starlink para sa magandang network kahit na in transit, no, na bumibiyahe pero mahaba ang pila sa pagbili ng Starlink. Hindi namin alam kung hanggang kailan kami nakapila. Anyway, i-discuss natin para guide din sa mga nanonood sa atin at saka sa nag-comment, no. Ganito, kapag sinabi niya kasing nakatanggap na sila ng decision sa labor arbiter, tapos merong computation, dalawa ang possible scenarios dyan. Ang unang scenario, nakatanggap kayo ng decision on the merits. Ibig sabihin, na tackle ng labor arbiter ang issue sa kaso mo. Ano ba yung mga kadalasang issue na on the merits? Ito yung claim mo for illegal dismissal, claim mo for separation pay, mga money claims mo, 13th month pay, holiday pay, etc. May kinalaman sa pera, reinstatement, yan ang mga on the merits. Ibig sabihin, tinutumbok niya kung ano yung reklamo mo. No? So kung ang natanggap mong decision ay nagsasabi na panalo ka dito or illegally dismissed ka, dapat bayaran ka, yan ay on the merits. Tapos may computation, ang ibig sabihin noon,
na sa scenario 1, nagkaroon na ng decision on the merits, tapos ito yung computation ng fallback wages, itong computation ng separation pay, etc. No? Ngayon may scenario 2. Ang scenario 2, ito yung tapos na kayo sa kaso, tapos nag-execution na kayo. Nung nag-execution na kayo ngayon, may mga kailangan pang i-recompute kasi halimbawa kailangan mong i-update ang computation kasi umandar na yung back wages at saka yung separation pay kasi ang huling decision ay tumigil at a certain period. Alam mo naman pag nag-umapila yung respondent, yung company, tumatakbo pa yung fallback wages pag ganyan, pag naipanalo pa rin ni complainant. So, pagdating kay labor arbiter sa execution, kasi sa labor arbiter tayo nag-execute bumabalik tayo dyan kadalasan ina-update niya. So, kung halimbawa ang lawyer mo nag-file ng motion for issuance of writ of execution or motion for execution, tapos nag-pre-execution conference kayo, tapos nag-grant halimbawa yung motion mo na may recomputation, tapos lumabas yung order with recomputation, baka yan din yung sinasabi mo. Yan ang scenario number 2. No? So, ang tanong ngayon, pupunta ka ba sa NLRC under scenario 1 or under scenario 2? So, under scenario 1, sabi natin, nanalo ka kay labor arbiter on the merits, may decision yung kaso mo, tinakel kung illegally dismissed ka ba o hindi, may fallback wages ka ba, may separation pay ka ba, may money claims ka ba, etc. Tapos may computation. Si arbiter, take note, sa scenario 1, kung nanalo ka dyan, normally may computation naman talaga. Kasi, bibigyan niya na ng numbers or ng figures yung fallback wages kasi nasa batas naman yan. Nasa Article 294 no, ng ating Labor Code sa Security of Tenure provision sa ating batas. Ngayon, kung may nakita kang decision na may kasamang computation sa scenario 1, pupunta ka na ba sa NLRC? Ang sagot, hindi pa. Kasi, aantayin mo muna kung lumabas ang Certificate of Finality. Kailan lumalabas ang Certificate of Finality? Lumalabas ang Certificate of Finality kapag hindi na nag-appeal yung kalaban mo. So, final na ang kaso. So, bakit ka maghihintay? Kasi, pwede pang umapila sa ganyang decision ang kalaban, yung company, yung respondent. Kasi they have 10 calendar days mula nang matanggap nila yung decision na yan para i-appeal yung decision. Ngayon, kung may monetary judgment, kasama pa dyan yung pag-post ng appeal bond or supersedeas bond. So, hindi ka pa pupunta para mangolekta kung yun ang nasa isip mo. Now, let's go to scenario number 2. So, ito, nasa execution stage na kayo. No? Nagpa-recompute kayo, lumabas yung order. So, this time, take note, ginamit ko yung word na order. Kasi hindi na ito decision on the merits. Order lang, kasi ibig sabihin may motion. So, nagkaroon ng resolution. Nung nagkaroon ng resolution, ni-resolve yan, nag-issue ng order based on the resolution ni labor arbiter. So, ni-resolve halimbawa, dagdagan ang award ni complainant kasi umandar na yung back wages mula nung ganito, mula nung ganyan, etc. So, meron kang order at meron ding kadalasang computation yan. Ang tanong, pupunta ka na ba sa NLRC? Ang sagot, yes, kasi yan yung part na nag-execute ka na. Okay? Hindi na pwedeng i-appeal yan ni kumpanya. Okay? So, yan ang klase ng order or papel na galing sa labor arbiter na may kasamang computation na kailangan mo nang pumunta sa NLRC. So, most likely, yan ay writ na, no? Writ na yan of execution. So, pupunta ka na, kikitain mo na si sheriff, kung may alam kang mga account number sa bangko ng kalaban mo, sasabihin mo doon, etc. No? So, yan yung ating sagot sa comment mo at sa tanong mo kung pupunta ka na ba sa NLRC. So, take note to recap. Doon sa scenario number 1, decision on the merits with computation, huwag ka munang pumunta. Mag-antay ka kung maging final na ang decision ng labor arbiter. Malalaman mo naman yan kung hindi nag-appeal kasi makakatanggap ka ng Certificate of Finality. Alright?
So, pwede mo rin i-anticipate, estimate mo kung halimbawa, dumaan na ba yung 10 calendar days, hindi pa, wala ka pang natatanggap, pwede mong i-verify kung nag-appeal o hindi. Pero, mas maganda, waiting ka na lang din kung wala kang time na maglakad-lakad, magtanong-tanong, no? Ngayon, kung sa scenario number 2 ka naman, ibig sabihin, sa execution stage na kayo. Pag nakakatanggap ka na ng order galing kay Alibor Arbiter na may kasama competition, so malamang na-update na yung award mo. So, you go back, talk to the sheriff, para pag-usapan na ninyo kung paano niya ma-execute. Ngayon, tingnan mo, kung may appeal bond yan, di mag-execute kayo against the bond. Paano ka mag-execute against the bond? Simple lang. Motion to release ka sa NLRC cashier, no? On the appeal bond, no? Ganun lang yung gagawin mo dyan. Motion to release lang. So guys, if there's anything na gusto niyo pang ma-clarify, may comment kayo, let me know sa comment box, sa aking FB page, i-comment niyo doon sa post ko sa FB. And of course, kung sa tingin niyo helpful ito sa inyong mga kasamahan, sa mga kakilala ninyo, mga kaibigan, share niyo na lang. Kung nakakinabang ka dito, malamang mapapakinabangan din nila. So, thank you for watching and I hope to see you in my next videos. God bless.